This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me, Philippines. Ngayong July 28 hanggang August 4. Ating pag-aaralan ngayon ang tungkol sa umasa sa Diyos at mabuhay. Sa Alma chapter 36 hanggang 37. Ang kwentong ito mula sa aklat ni Alma ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa kung paano natin dapat harapin ang kalungkutan at pagkabigo sa harap ng kasamaan o mga pagsubok sa ating paligid. Nang makita ni Alma ang kasamaan at pagtangi ng mga tao sa kanyang paligid, hindi siya nagpadala sa panghihina o pagiging negatibo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kalungkutan bilang motibasyon upang magturo ng kabutihan at magbigay ng gabay sa kanyang mga anak. Sa halip na hayaang magpatuloy ang kalungkutan at pagkabigo, si Alma ay aktibong naghanap ng paraan upang maging instrumento ng kabutihan. Itinipon niya ang kanyang mga anak at tinuruan sila ng mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ipinapakita nito na sa halip ng magreklamo o magpakulong sa kalungkutan, maaari tayong maghanap ng mga paraan upang maging positibong impluwensya sa buhay ng iba. Sa harap ng kasamaan, ang tugon ni Alma ay ang magturo ng kabutihan at magbigay ng tamang kaalaman tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ipinapakita nito na ang napakahusay na paraan upang labanan ang kasamaan ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita at ang pagtuturo ng kabutihan. Sa kanyang pagtuturo, binigyan diin ni Alma ang katotohanan na si Hesukristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Ipinapakita nito na sa harap ng kaguluhan at kasamaan, mahalagang balikan at pagtibayin ang ating pananampalataya sa mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Si Alma ay nadama ang kalungkutan hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ginamit niya ang damdaming ito upang maghanap ng mas makabuluhang paraan upang maglingkod at magturo sa iba. Maaari rin nating gamitin ang ating mga negatibong damdamin bilang inspirasyon upang gumawa ng kabutihan at positibong pagbabago sa ating paligid. Ang konsepto ng isilang sa Diyos na binabanggit sa Alma chapter 36 at Alma chapter 38 ay naglalarawan ng malalim na makabuluhang espiritual na pagbabago na nagaganap sa loob ng isang individual. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pag-uugali, kundi isang pagbabagong loob ng puso at espiritu. Ang pagsilang sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating pananaw sa kasalanan. Sa Alma chapter 36 verses 17 to 18, nakita natin si Alma na napuno ng matinding pagdurusa dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit nang tawagin niya si Hesukristo, nakaranas siya ng kapayapaan at kasiyahan. Ang
Ang tunay na pagsilang sa Diyos ay nagiging sanhi upang tayo ay magkaroon ng matinding pagkamuhi sa kasalanan at masidhing hangarin na maiwasan ito sa lahat ng paraan. Ang prosesong ito ay nagdudulot din ng mas malalim na pag-unawa at pagtitiwala kay Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Si Alma, matapos maranasan ang pagpapatawad at pag-ibig ni Kristo, ay nagkaroon ng matibay na patutuo at malalim na pasasalamat sa kanyang sakripisyo. Nagsilbing sentro ng kanyang buhay si Kristo na nagbigay ng direksyon sa kanyang mga kilos at desisyon. Sa Alma chapter 36, chapter 38, verses 5 and 6, maaari akong isilang sa Diyos. Ang pagsilang sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin at tanggapin ang ating mga pagkakamali ng may kapakumbabaan at pananampalataya. Si Alma, bagamat dumanas ng labis na pagsisisi, ay nakaranas din ng pagpapatawad at kapayapaan na nagmula sa Diyos. Ang karanasan niyang ito ay nagpapatunay sa pamamagitan ng pagsisisi, maaari tayong mabuhay muli sa espiritual na buhay at magkaroon ng bagong simula. Ang tunay na pagbabalik loob ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga paniniwala, kilos at buhay. Ito ay makikita sa buong buhay ni Alma na matapos ang kanyang karanasan ay buong pusong naglingkod sa Diyos at nagbahagi ng Ebanghelyo. Ang pagsilang sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga prioridad na nagiging mas nakatuon sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Bagamat ang ilan ay maaaring makaranas ng biglaang pagbabago tulad ng kay Alma, ang iba naman ay dadaan sa mas mahabang proseso ng espiritual na pagbabago. Anuman ang bilis ng ating pagbabago, mahalaga na patuloy tayong magsikap na lumago sa pananampalataya na nagtitiwala sa patnubay at biyaya ng Diyos sa bawat hakbang. Sa Alma chapter 36, verses 12 hanggang 24, ganoon na din ang Alma chapter 38, verses 8 hanggang 9. Pinapalitan ni Hesukristo ng kagalakan ang kalungkutan. Ang kwento ni Alma sa Alma chapter 36 ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa kapangyarihan ng pagsisisi at ang nagaganap na pagbabago mula sa kalungkutan patungo sa kagalakan. Bago nagsisi si Alma, siya ay nagkaroon ng matinding kalungkutan, paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kasalanan ay nagdulot ng espiritual na sakit na tila hindi niya makakaya. Sinabi niya na mas nanaisin pa niyang mawala kaysa harapin ang kanyang kasalanan at ang harapin ang Diyos. Ang kasalanan ay nagdulot sa kanya ng matinding espiritual na pighati. Matapos niyang tawagin si Hesukristo sa kanyang pagdurusa, agad siyang nakaranas ng kapayapaan at kagalakan. Ipinapahayag niya na ang kapayapaan na kanyang natamo ay kasing laki ng kanyang naging kalungkutan. Sa halip na pighati at takot, nakadama siya ng labis na kagalakan at pasasalamat sa biyaya at kapatawaran na ibinigay sa kanya ni Hesukristo. Natanggap ni Alma ang kapatawaran na mapagtanto niya ang kanyang kasalanan
at buong puso niyang tinawag si Jesucristo para sa awa. Nang kanyang alalahanin ang mga turo ng tungkol kay Jesucristo, na ipahayag niya ang kanyang pananampalataya sa tagapagligtas at agad niyang naramdaman ang pagpapatawad at kapayapaan. Ang kwento ni Alma ay nagpapakita na ang pagsisisi ay hindi isang pagdurusa kundi isang proseso ng pagpapalaya mula sa espiritual na pagkakakulong. Ang takot na dala ng kasalanan ay napapalitan ng kagalakan at kapayapaan kapag ang isang tao ay taus-pusong lumalapit kay Jesucristo. Ang kagalakan ay dumadaloy mula sa biyaya at kapatawaran na ipinagkakaloob ni Kristo. At ito ay nagmumula sa pagtanggap ng kanyang pag-ibig at awa. Ang pagsisisi ay isang daan upang mahanap ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagkakaroon ng bagong simula sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Sa halip na magdulot ng takot, ang pagsisisi ay isang mapagpalayang proseso na nagdudulot ng espiritual na kaginhawaan at kasiyahan. Ang Alma 37. Naingatan ang mga banal na kasulatan para sa isang matalinong layunin. Ang Alma 37 ay naglalaman ng mga malalim na aral tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan at kung paano ito nagbibigay ng gabay at pagpapala sa ating buhay. Sa mga talata ng 7 hanggang 10 at 18 hanggang 19, binibigyan diin ni Alma kung paanong ang mga banal na kasulatan ay isang paraan upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang mga ito ay nagdadala ng kaalaman, pananampalataya at inspirasyon na nagbibigay ng lakas at gabay sa mga nag-aaral nito. Mga pagpapalang nagmula sa banal na kasulatan ay ating makikita sa Alma chapter 37, verses 7 hanggang 10. Ganun na din ang verses 18 hanggang 19. Sa Alma chapter 37, verses 7 and 10, sinasabi dito, sa pamamagitan ng maliit at simpleng bagay tulad ng pag-aaral ng banal na kasulatan, nagaganap ang mga dakilang himala. Ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo sa mga tao ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Sa Alma 37 verses 18 and 19, ang mga banal na kasulatan ay nagpapaalala sa mga tao tungkol sa kapangyarihan at awa ng Diyos at nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan habang nagbibigay ng liwanag sa landas ng katwiran. Ang Alma 37 verses 38 hanggang 40, ang liyahona na isang espiritual na gabay ay nagpakita ng daan para sa mga tao ni Lihay sa pamamagitan ng pananampalataya at kasigasigan. Ito ay isang simbolo kung paano tayo ginagabayan ng salita ni Kristo sa ating espiritual na paglalakbay. Sa Alma 37 verses 44 hanggang 45, ang salita ni Kristo ay tinutukoy bilang direksyon na magpapakita ng tamang daan sa kaligtasan. Ito ay magiging tapat na gabay sa atin araw-araw na pamumuhay kung tayo ay susunod ng may pananampalataya. Ang mga banal na kasulatan
ay nagbibigay ng gabay at kalakasan, nagiging inspirasyon sa ating espiritual na paglago at nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa araw-araw na pakikinig at pagsunod sa mga turo ni Kristo, makakamtan natin ang gabay at proteksyon na higit pa sa material na mga bagay. Ang salita ni Kristo ay nagbibigay ng malinaw na direksyon patungo sa buhay na walang hanggan at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan makapagpatuloy sa ating mga landasin sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa Alma chapter 37 verse 6, sinabi dito, "Ngunit masdan sa pamamagitan ng maliliit at simpleng bagay ay dumarating ang mga dakilang gabay at sa maliliit na gabay ay nalilito ang mga pantas." Sa Alma chapter 37 verse 46, "O mga anak ko, huwag nawa ninyong hayaan na ang mga bagay na ito ay maging napakaliit sa inyo, kaya't kayo'y nawala sa daan ng landas." Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pang-araw-araw na pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay mahalaga at nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating mga buhay. Sa Alma chapter 37 verses 1 hanggang 14, sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay ay naisa sa katuparan ang mga dakilang bagay. Sa Alma chapter 37 verse 1 hanggang 14, ipinapaalala sa atin ang kapangyarihan ng maliliit at karaniwang bagay sa paggawa ng mga dakilang bagay sa plano ng Diyos. Sa kontekstong ito, pinagkakatiwalaan ni Alma ang kanyang anak na si Helaman na pangalagaan ang mga banal na kasulatan at ang talaan ng mga tao. Bagaman maaaring makita ang gawaing ito bilang simpleng tungkulin, ito ay may malalim na kahalagahan at magdudulot ng mga dakilang resulta sa tamang panahon. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag-aaral ng banal na kasulatan, panalangin at pagsunod sa mga kautusan ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ating mga buhay at espiritual na landas. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang gawain, kahit na sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang. Kahit na ang mga problema ay tila napakalaki at komplikado, ang tiwala sa maliliit at payak na mga hakbang na itinuro ng Diyos ay magdadala sa atin sa tagumpay. Ito ang halimbawa ng mustard seed na ating makikita sa Matthew chapter 13 verses 31 hanggang 32. Ang mustard seed ay tinukoy ni Jesus bilang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag ito'y lumaki, nagiging isang malaking puno. Ito ay isang magandang simbolo kung paano ang maliit na pananampalataya ay maaaring lumago at magbunga ng mga dakilang bagay. Ang mga maliliit na patak ng ulan kapag nagsasama-sama ay nagiging malakas na ulan na nagdidilig sa lupa at nagbibigay buhay. Ito ay nagpapakita na ang mga simpleng hakbang na ating ginagawa araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating espiritual na buhay. Ang pagtuturo at pagkatuto ay proseso na nagaganap ng unti-unti. Isang aralin, isang salita, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan nito, unti-unti nating natutunan
ang mga mahalagang kaalaman at kasanayan. Ang mga maliliit at karaniwang bagay ay nagdadala sa atin ng mas malalim na relasyon sa Ama sa Langit at kay Hesukristo. Ang regular na pagdarasal, pag-aaral ng banal na kasulatan at pagsunod sa maliliit na pagudyok ng Espiritu ay magdadala sa atin ng kapayapaan at patuloy na gabay sa ating buhay. Ang bawat maliit na desisyon at simpleng gawain na ating ginagawa araw-araw ay may malalim na epekto sa ating personal na pagunlad at sa relasyon natin sa Diyos. Nang pagsunod sa mga simpleng hakbang at patuloy na paglalaan ng oras sa maliliit na espiritual na gawain, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan at kaligayahan. Sa pagsasanay ng mga ito, makakamtan natin ang mga dakilang pagpapala na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa Alma chapter 37 verses 35 to 37, binibigyan ni Alma ang kanyang anak na si Helaman ng mga mahalagang payo na makakatulong sa kanyang espiritual na buhay at paglilingkod sa Diyos. Hinimok ni Alma si Helaman na matutong magpakumbaba at tanggapin ang kanyang pangangailangan para sa patnubay ng Diyos. Ang pagpakumbaba ay pagkilala na ang ating kalakasan ay nagmumula sa Diyos at tayo'y nangangailangan ng kanyang tulong sa lahat ng bagay. Ang paalalang ito ay nagpapaalala sa atin na maging tapat sa ating responsibilidad at tungkulin sa harap ng Diyos at ng iba. Ipinapaalala sa atin ni Alma na dapat tayong humingi ng patnubay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, maging sa mga maliliit na desisyon o sa mga malalaking hakbang. Ito ay isang paanyaya na regular na dalhin sa Diyos ang ating mga plano at hinahangad upang gabayan tayo sa tamang landas. Ang paalaalang ito ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa mga panahon ng kagipitan at pagsubok. Ipinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa kanyang mga kamay. Alam na gagabayan niya tayo patungo sa kabutihan. Sa Alma chapter 37 verses 35 hanggang 37, makipagsanggunian sa Panginoon. Ang paanyayang makipagsanggunian sa Panginoon ay isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na buhay. Sa praktikal na paraan, nangahulugan ito ng pagiging regular sa pagdarasal at pagsangguni sa Diyos tungkol sa ating mga desisyon at plano. Maaari itong mga hulugan ng pagsangguni sa Kanya bago gumawa ng mga desisyon, paghahanap ng Kanyang gabay sa pamamagitan ng banal na kasulatan, at pagtitiwala sa Kanyang mga sagot kahit hindi ito laging ayon sa ating inaasahan. Maraming pagkakataon sa ating buhay na kailangan nating gumawa ng mga desisyon na maaaring magkaroon ng mga malalaking epekto sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang mga pagkakataong ito ang paghingi ng gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagmuni-muni ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng loob at tiwala na ang ating mga desisyon ay naaayon sa Kanyang kalooban. Sa pagsunod sa paanyayang makipagsanggunian sa Panginoon, natututo tayong magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Marami sa atin ang
nakaranas ng mga sitwasyon kung saan ang kanyang patnubay ay nagdala ng mga pagpapala na hindi natin inaasahan. Ang kanyang mga tugon ay maaaring dumating sa anyo ng inspirasyon, biglaang pag-unawa o gabay mula sa mga banal na kasulatan at iba pang mga banal na tao. Sa paglalagay ng ating tiwala sa Kanya, ang ating buhay ay nagiging mas nakasentro sa mga tamang gabay at natututo tayong sundin ang Kanyang kalooban ng may buong puso. Sa Alma chapter 38, ang pagbabahagi ng aking patutuo tungkol kay Jesucristo ay maaaring magpapalakas sa mga taong mahal ko. Sa Alma 38, ipinapakita ni Alma ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang anak na si Siblon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanyang patutuo tungkol kay Jesucristo. Ang mga salita ni Alma ay naglalarawan kung paano natin maaaring palakasin at hikayatin ang mga taong mahal natin na ipamuhay ang Ebanghelyo. Si Alma ay direktang nagpatutuo kay Siblon tungkol sa kanyang sariling karanasan kay Jesucristo. Sa mga talata ng 4 hanggang 5, inilalahad ni Alma kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kasalanan at pagdurusa. Ang pagpapahayag sa ating sariling patutuo, lalo na sa mga personal na karanasan, ay maaaring magbigay ng lakas at inspirasyon sa mga mahal natin sa buhay. Sa paggawa nito, may papakita natin na ang Ebanghelyo ay totoo at aktibong gumagawa sa ating mga buhay. Sa talata 2, pinalakas ni Alma ang loob ni Siblon sa kanyang katapatan at katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Mahalaga ang pagkilala sa mga pagsisikap ng ating mahal sa buhay at paghikayat sa kanila na patuloy na magtiwala sa Diyos kahit sa harap ng mga hamon. Sa ating mga salita ng suporta ay maaaring maging lakas sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang landas ng pananampalataya. Sa talata 9, binigyan ni Alma ng payo si Siblon na ilagak ang buong tiwala sa Diyos. Ang payo na ito ay isang mahalagang aral na dapat ipaalala natin sa mga mahal natin na ang pagtitiwala sa Diyos ang susi sa pagharap sa anumang pagsubok at pagsubok sa buhay. Ang pagbibigay ng ganitong payo batay sa ating sariling patutuo ay maaaring magpatibay ng kanilang pananampalataya. Sa talata 15, binibigyang diin ni Alma ang kanyang pagmamahal at kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating sariling buhay, mahalagang ipakita ang ating pagmamahal sa mga kapamilya at kaibigan sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila at ipapaalam sa kanila na sila'y mahalaga at minamahal ng Diyos. Ang mga salita ni Alma kay Siblon ay isang paalaala na ang pagbabahagi ng ating patutuo tungkol kay Jesucristo ay hindi lamang isang simpleng pahayag ng pananampalataya, kundi isang malalim na paraan upang palakasin ang mga espiritual na ugnayan natin sa mga taong mahal natin. Kapag tayo ay nagbabahagi ng ating mga karanasan at aral mula sa Ebanghelyo, ipinapakita natin na ang mga turo ni Kristo ay buhay at nagdudulot ng tunay na pagbabago sa ating mga puso't isipan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagbabahagi ng ating patutuo at pagiging matiyaga at mapagmahal sa ating mga payo at suporta,
Natutulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na makatagpo ng lakas at katiyakan kay Hesukristo. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring magbunga ng malalim na pagbabago sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayon araw na ito sa pag-aaral ng Come Follow Me. Mahal na mahal po tayo ng Diyos magpakailanman.